gusto ko spread yung art toy sa Pilipinas. Yun talaga yung mindset ko eh. Gusto ko, kung nasa abroad ako, itong laruan na to maganda, makakalat to sa Pilipinas, maalam ng mga Pilipino. Dating art gallery parang napaka-stiff. Ang kami lang, everybody's welcome. Masaya rin naman ako sa family business, pero talagang wala, pinilit ko pa rin. Magandang araw mga kagulong. Ako po si Mr. Angkas, George Rieca at narito na naman po tayo para sa pinakabagong biyahe ng pasahero. Kaya ka bang payamanin ng hobby mo? Hindi ba ikaw pa ang napapagastos doon? Well, not for our next guest. Ang kasama natin sa biyahe ngayon, kumikita sa pangongolekta ng sapatos, ng art, at mga laruan. Sneaker collection pa lang yan. Ako, worth over $1 million na raw. Totoo kaya to. No wonder he is one of the most popular collectors of toys for the big boys. Hindi lang sa Pilipinas and maybe even in Asia or the whole world. Please welcome the Sneaker King, Big Boy Cheng. Hello, boss. Kamusta, boss George? Okay naman, boss. Thank you so much na naman. Dito. Basta ikaw. Talagang napakalaking honor na nandito ka sa opisina namin, boss. Thank you, boss. You are known as the Collector King, the Sneaker King. Collector, Sneaker King. Naisip mo bang gawin yun mula bata ka? Bali, boss, yung bata ko, nag-start ako ng collection talaga mga robots. Binibigyan ako ng tatay ko. Hilig ko sa robots, Voltes 5, mga Japanese robots. Sa Hong Kong, bumibili siya sa Taiwan. Tapos sneakers, sobrang nagtataka nga ako. Bakit bata pa ako, ang hilig ko na sa sapatos. Dahil syempre basketball family kami, yung kapatid ko, bumibili siya ng mga sapatos. Pati ako na-addict na rin. Pero yung time na yun, yung bata ka, hindi pa masyadong popular ang sneakers. Parang ginagamit lang siya pang PE or pang basketball. Hindi talaga siya ginagamit na expression ng kahit ano. Anong naisip mo at anong nakita mo sa sneakers na naisip mo mangolektan yun? Yung design, boss. Pero yung bata na ako, yung sa eskwelahan, nagagandahan na sila sa mga sneakers din talaga eh. Yun yung umpisa eh. Naabutan ko yung pinaka-umpisa namin. New Balance, Converse. Yun na may mga sneaker commercials na. Okay. So naabutan ko yung age na yun. Pero never ko na inisip na collection siya dati. Never ko inisip. And hilig lang talaga siya. Hilig lang talaga siya dahil mahilig kami mag-basketball. Kapatid ko, Philippine National Team, babae. Siya ang mahilig. Tapos pag bumibili siya sa Hong Kong, nakikibili rin ako. Doon na ako na-addict sa sneakers. Ano yung thought process mo in sourcing and what to buy? Yung iba pa, pumupunta ka ba sa auction para bumili? At hindi ba toys talagang sobrang gastos nyo? Sa toys, nagsimula ako. Wala pa dating Instagram tsaka Facebook. Correct. Talagang pupunta ka Hong Kong, akit ka ng building, hahanapin mo bawat kalye, walang Waze. Sabihin mo sa driver, ito, kailangan mo sa taxi driver sa Hong Kong. Where's CTMA Center? Superman Toys, parang ganun. So, yun yung dating na feel ko as a collector. Talagang hunting. Iba rin yung investment mo sa pagod at effort. Sarap. Maski na sa sapatos, ganun din dati. Hahanapin mo. Maski na sa family computer na bala. Maski na sa CD. Ang hirap. O dito sa Hong Kong, meron ditong tindahan sa Mongkok, malayo. Diyan lang may CD ng Radiohead. Dati Pero ngayon, nandyan na yung Instagram. Nandyan na yung Facebook. Mas mabilis yung mag-collect ngayon kaysa sa dati nagko-collect ako. Anong pinaka-memorable story mo nag-acquire ng isang item? Bawat sapatos, boss. Sa 1,000 shoes, bawat yung sapatos may story. May storya. Kaya ang daming good memories. Ang dami mo nakilala mga tao sa abroad, lahat. Alam mo, ang dami mo laging kaibigan. So, bawat sapatos may storya. Talaga may good story, may konting bad story. Ngayon tinitingnan mo yung collection mo. Daming toys, and daming shoes. Araw-araw tinitingnan ko yung pagkagising. Pagkagising, di ba? Sino naglilinis lahat? Yung mga kasambahay ko, kami. Sila Yaya Swagi, yung sila Inday. Alam na nila lahat ng gagawin nila. Kung kakasundo naman kami, alam na isang kindat ko lang. Saan yung alam nila yung bulok kong sapatos. Ito na yun. So, yun. Araw-araw linis, 24 hours aircon, maintain. Ganun na nangyari. Apart from your thousands of collections sa sapatos, meron ka ba mga favorite na sinusuot mo lagi araw-araw? Ito lang sinusuot ko.
Pero once na tumanda ka na, Boss George, may stuck ka eh. Parang sa kanta lang yan eh. Na-stuck ako sa alternative eh. So, na-stuck ako sa new wave. Parang ganun din sa sapatos eh. Yung mga iba, tsatsaga magtali, gaganon-ganon. Pag tumanda ka na, gusto mo na lang magsapatos, umalis eh. Ako nga, nagsusuhor na. Diba, boss? So, tapos yung mga magaganda sapatos, parang I look at, parang nakikita ko sila. Kaya ako bumibili, parang art, uy. Ay, maganda. Maganda tingnan. Parang painting. Nakikiliti ka, parang painting. Ganda na itong Iron Maiden na dunks. Ang ganda yung ganon. So, kaya ako bumibili. Tapos di-display ko, sarap tignan. Kailan mo naisip na ibenta yung collection mo? Oo. Paano mo nabenta yung, or naisip, ano nangyari yung first time mong... Naisip ko magbenta ng laruan, long before na nagsimula ako, yung mga 16 years ago, 17 years ago. Naisipan ko nga na magtayo ng hobby shop na tindahan ng mga art toys. Doon lang ako nagbenta ng laruan. Ba't mo naisip gawin yun? Masaya. Unang-una masaya. Gusto ko spread yung art toys sa Pilipinas. Yun talaga yung mindset ko eh. Lagi ko iniisip Pilipinas. Hindi ko alam, mahal na mahal ko Pilipinas. Lagi ko iniisip Pilipinas. Gusto ko, pag nasa abroad ako, itong laruan na to maganda, makakalat to sa Pilipinas. Maalam ng mga Pilipino, tayo. So, yun. Doon ako nagsimula magnegosyo. Anong sinasabi ng nanay mo dati na bili ka ng bili ng laruan? Galit na galit. Minsan nga, pinipigilan na niya ang bumiling sapatos eh. O laruan, tama na yan ha, tama na. Binibigyan niya akong budget eh. Pero minsan di rin niya ako matiis eh. So, bibili niya ako Star Wars, kumpletong set. G.I. Joe, lahat, bawat linggo. So, siya yung basically pinakaunang financer mo? Yeah, nanay ko. Investor. Spoiled din ako sa kapatid ko, sa panganay kong kapatid. Yung dalawang kapatid ko actually, tita ko. Talagang binibili nila ako, lalo na may tita ako na, sige, bili mo na lahat yan, ako nang bahala sa mami mo, yung ganun. So talagang passion mo yun, no? Passion talaga, siguro talagang natural. And then ano ba to? Gradual yung passion mo na na-convert mo to something that's naisip mo na pwedeng maging sustainable business? Or talagang may plano ka na from the very beginning na, uy, ang dami ko ng gamit dito, maraming may gusto. I'm sure maraming humingi sa'yo na, bro, biling ko na yan or wala naman akong planong gano'n nung una. Hindi ko rin naisip yun. Naisip ko lang na inegosyo. Actually, hindi ko rin naisip nakikita ko. Gusto ko lang talaga mag-spread yung art toys sa Philippines, yung streetwear culture. So, kaya trinay ko. Siguro, pag kumita perks na yun yung second. Medyo nagkamali nga ako doon dahil na-bankrupt yung unang negosyo ko eh. Can you tell me about that? So it was a collector at sa hobby shop? Yeah, nagtayo ako sa Surgeon Isguera ng 25 square meter toy shop. Art toys, tsaka mga sapatos. Bumibili ako sa eBay. Bumibili ako ng toys ng retail sa Kid Robot. Tapos bebenta ko dito may 30% na markup, ganun. Less shipping. So, yun, wala pa masyadong kliyente. Kukunti pa lang. So, nalugi siya within mga 3 years. And how did you feel about that? 3 taon din in-endure mo ng 3 taon. Masakit. Sobrang sakit sa akin na nalugi. Sayang. Galit nanay ko sa akin. Yun. Pero after nun, binigyan naman niya ako ng chance. Tinayo yung Ronak Art Center. Binigyan pa rin niya ako ng space doon. Doon ako medyo sinerte. Nagsarado yung business, na bankrupt yung business, no? Naisip mo bang bumalik na lang sa family business or mag-iba na lang or magtrabaho somewhere else? Ano yung... Yes, mismo, boss. Talagang, wala, yun yung fallback eh. Masaya rin naman ako sa family business pero talagang may urge na... May bumubulong-bulong sa'yo gabi-gabi. Talagang yung nag-toy shop nga ulit ako sa Ronak. Parang, sabi ko sarili ko, ano ba to? Round 2? Malulugi ka na naman? Pero talagang wala. Pinilit ko pa rin. And yung time na yun, siguro yung stakes medyo mataas na kasi you didn't want to disappoint your mom again. Yes, isa na yun. Tapos, kailangan wag ka magkamali. What I wanted to also look at it from the perspective of you not being fully the second generation of the business, right? Yes, boss. And going your own way. I'm sure medyo may konting disappointment with the family that you went your own way. Paano mo na-reconcile yun with yourself and paano mo naisip na hindi, gagawin ko talaga to? I mean, mahal kita, pero may sarili akong landas na gusto kong actually, yung na-disappoint sa akin talaga is my mom. Talagang sobra siyang disappointed sa akin dahil ang dami ko talagang katarantaduhan na ginawa dati, Boss George, kung alam mo lang. Pero maganda rin sa nanay ko, sabihin niya na, wag yan. Wag ka dyan, maglalaruan ka na naman. Pero,
alam mo yung pagmamahal niya. Yes. Bibigyan ka pa niya ng chance para lumigaya ka. So, binigyan. Ganun mga nanay. Ganun ang mga magulang. So, binigyan pa rin niya ako chance. Binigyan pa rin niya ako ng space sa Ronak. Maski na pinagbumura na niya ako. Binigyan pa rin niya ako paano magtayo ng toy shop. So, siya rin. So, yun. Siguro nakita niya ngayon na medyo okay na. Aminin ko sa'yo, mahiram pa rin ako ng pera sa kanya. Minsan, pag kailangan ko mag-invest or may bibili na ako mahal na artwork. Yun, nakita naman niya na masaya naman ako. Masaya naman kami. Successful. Yung mga tauhan ko lahat, masaya. Asenso lahat. So, I think happy na mom ko ngayon. I'm sure. Sana. I'm sure because of your success. No? But it must have been taking a toll on you and to really insist na ito yung path mo. No? Sobra. Pero yung umpisa talagang really hard. Wala pa masyadong customers. So, toy shop ako Ang maganda nagdadala na yung mga artists. Kasi mga bumibili ng toys ko, art toys, mga artists. So, boss, nagdadala silang painting. O, paano ba painting? Boss, benta mo to. Try mo benta tong painting. Ayan na, nakakabenta na ako. Sabi ko, okay to Yun, from toy shop, laging accidental, gallery tayo. Kasi yung mga may mahilig dun sa mga toys mo. Art toys. We're all artists. Yes. Wow, that's such a amazing kabit-kabit na story. No? So, talagang talagang ito sa akin nangyari sa akin, may halo lang talagang swerte. Swerte, tsaka sipag din, syempre. Pero kailangan mo na swerte rin talaga. Pero Boss Big Boy, may kasabihan din, di ba? Luck is where opportunity meets preparation. Oo nga. Diba? So kung hindi ka prepared, pag dumating yung opportunity na yun. Mismo. Diba? Pag hindi mo grinab. Oo, tama. And then, during that time, how was your paano yung growth mo in terms of selling art? How did you evolve that now into where it is? Kasi ngayon, everything na It's actually, you're usually more art now than collectibles or toys. Oo nga. So, good question para rin malaman din ng mga tao paano. So, nagsimula ako sa toys. The artist pupunta na. So, parang iniba natin yung gallery. Yung papakater tayo. Libre drinks. Experience. Yung experience ba? Yung everybody's welcome. Yun. Siguro doon yung, kasi dating art gallery parang napaka-stiff. Hindi naman lahat, di ko sinasabi lahat. Ang kami lang, Boss George, everybody's welcome. Yeah. Sabi ko nga sa mga tauhan ko, lahat welcome dito talaga sa atin. From there, dumami-dami na yung mga kliyente natin, maski na nanonood lang yung pupunta sa shows mo. Tapos from there, sabi ko, hindi tayo mag-merch. Ba't napaka-importante sa'yo yun? Na lahat welcome? Di ba dapat yung may afford lang bumili ng art? Art dapat turuan mo maski na sino pumasok sa'yo, maski na nakachinelas o ano ba. Lahat kailangan. Alam na mga tao ko yan na lahat kailangan turuan mo sa art. Entertainin nyo lahat. Yun yung napaka-importante. Natutunan ko siguro yun sa nanay ko. Sa Euratex, lahat pwede pumasok. All kinds, lahat. Pwede lahat. Yun natutunan ko sa nanay ko siguro. And that's such as a really big ambition, Boss Big Boy, no? Na i-democratize yung appreciation ng art. Yeah. How did you expect to do that? May plano ka ba na, just papasukin mo lang sila and explain sa kanila kung ano yung art or hayaan mo silang... Hindi, sila lang pupunta. Basta sa Secret Fresh, lahat welcome. Hanggat ngayon, ganun pa rin kami. Lahat pag nagtanong, sasagutin mo sila ng maigi. Pag nag-inquire, lahat. So, alam yung mga tao ko, di train, ganun na sila talaga dahil yun yung culture ng Secret Fresh. Yun yung isa sa mga anhirit ko nga na everybody's welcome, everybody happy. Parang ganun. And that translated to sales? Yeah. That translated to mas maraming tumatangkilik sa lugar mo. Alam nila, friendly ka. Yeah, sales, walk-in. Yung mga mahihain na. Basta yun, that translated to sales actually. Tama ka, boss. Naisip ba paano mo nakuha yung trust ng mga artist na ibigay sa yung painting, ilagay dun sa gallery mo instead of dun sa ibang gallery, tapos papapasok ka pa ng kahit sino-sino lang. Okay lang naman maglagay sila sa ibang gallery. Ang Secret Fresh, wala namang dun. Basta lang, friendship, build friendship with the art. Kaya nga mga nagsushow sa amin,
yun, tinitingnan ko talaga maigi kung kasundo ko to, magko-collab kami. Yun yung importante, boss eh. So yun, from there, trust, syempre kailangan maayos ka sa pera, maayos ka sa bayaran, on time ka sa bayaran. So yun, natuwa naman yung mga artists sa amin. So lumaki kami, nagkaroon na rin kami. Sila Tito Ben Cab, nagsushow na sa amin, Ronald Ventura. I have your, yung mga Ben Cab na collab. So yun, from there, medyo gumanda na yung negosyo. What were the major pitfalls? Ano yung parang pinasukan mo tapos parang hindi nag-work? Bali, yun. Ano yung mga regrets mo? Hindi man regrets, but ano yung mga journey mo along the way na talagang you learned a lot from? Yung tinayo ng nanay ko yung Ronak as a landmark for our company, Uratex. Ronak kasi spring yan eh. Yeah. Kama yung ganun. Yung ba yun? Yun, block ng kama. Tapos yung mga butas dyan, yun yung chords ni Kanye West na Stronger. So yun yung Ronak, spring, kama. So yung nahirapan lang ako siguro yung tinayo yung Ronak. Actually yung court okay siya. Siguro yung mga paupahan, yung mga paano mo yung ma-market yung mga small businesses na nandun, doon ako nahirapan dati. Yung marami nagtayo sa Ronak na nagsara na restaurant. So, yun lang siguro yung challenge ko dun sa Ronak. Pero ngayon... But the core business... Uratex is good. Sa second floor, basketball court, ROI siya. Agad mga 3 years. Tapos yung Secret Fresh, lumaki hanggang nasakop ko na yung buong baba. So, yun yung nangyari. Siguro yun nga yung challenges ko, yung mga nagre-rent sa akin. Yung more on, kailangan ko matuto pa mag-market sa social media nun na hindi pa ako magaling. Pero ikaw ang isa sa mga unang talagang nag-adapt ng social media with regards to your collection. Kaya ka naging sneaker king. Actually, marami nga even from all over the world na social media personalities pupunta sa'yo para lang makita yung collection mo. Yeah, pero dati kasi hindi collection. Dami ko lang sapatos, umabot sa 4,000. Tapos kinukunan-kunan. Natuto na rin ako mag-social media. Late na rin ako nag-social media eh. Yun na. Tapos siguro, pakita-pakita. Mga toys, collection, shoes. Kasi, yung nagagamit ko rin sa business ko rin. So, was it yung pagpasok mo sa social media, was it deliberate in terms of to support the business? Hindi rin una eh. Hindi ko rin talaga alam ang social media eh. Nokia ako, boss eh. Sabi sa akin ni Simon 3310 ba yan? Ganun ako. Tapos sa bahay, bago pag-uwi ko, tsaka ako mag-iPad. Sabi sa akin ni Simon Ilegno, yung may-ari yung Tokidoki, designer, gumagawa siya to. Big boy, hindi ka mag-iPhone. Ayun na, nag-iPhone ako. Natuto na ako mag-Instagram. Pero late na. Siguro may Instagram na ng mga 5 years bago ako nag-Instagram. Nag-ganyan, nag-iPhone. Sabi ko, useful pala talaga. Para ako nawala sa mundo. Ito lang ulit ako. Parang ganun yung naramdaman ko. Bumalik ka, you're back. Yeah, pinilit niya ako wag mag-Nokia eh. Tuwing uwi lang ako ng bahay, tsaka ako mag-open ng Facebook. Wala akong Instagram. Tapos doon, nagamit ko yun. Pupost ako sapatos. Yun, para matuwa yung mga tao. Yung para sa Pilipinas. Matuto yung mga tao. Dito bibili laruan sa Nakano. Dito ka bibiling sapatos. Okay ito. Laruan. Ito yung collection. Ito yung i-collect nyo. Parang ganun ang feel ko. Gano'n na ba kalaki yung collection mo ngayon? Talaga bang $1 million worth yung collection mo? Baka nga $10 million na ba yan? Hindi. Siguro, ganun. Mga ganun nga. Sa sapatos siguro, ganun. Sa sapatos. Ano yung pinakamahal mo na sapatos? Balita ko, meron kang sapatos na sobrang mahal. Yung LV, yung 11 million na in-auction sa Sotheby's, yun na yung pinakamahal ko sapatos. $189,000 plus tax yun. Yun na palanunan natin yun. Oh, wow. Wow. Yun. Wow. Ano yung pinanghinayan mo na collection? Marami ako na panghinayan. Siyempre, hindi naman tayo kumikita ng sobra-sobra. Kala ng mga tao ganun eh. Kasi yun yung nakikita nila eh. 11 million. Oh. Diba? Pero bago ko mabili 11 million, una-una, kailangan mo mag-ipon trabaho. Kailangan mong benta rin ng gamit. Hindi naman kukunin mo yung mga ibang bagay na hindi ka magre-release. Correct. Yun. So I have to let go na mga mahal kong gamit bago ako makakuha ng bagong gamit na sa tingin ko na mas maganda or
And to somebody as passionate as you, talagang pinaghirapan ko. Ko hinanap ko to sa anong lupalop ng Hong Kong. Diba? Kasi kung nanay ko, binibigyan akong pera ng nanay ko talaga. Hindi ko bebenta mga paggamit ko. Pero talagang siya very strict siya. Siyempre may disiplina siya. Galing sa hirap yun eh. So katulad niya, magbebenta akong painting. Sakit eh. Natanggalin mo yung painting sa pader mo. Bebenta mo para sa bagong negosyo, sa bagong investan mo na naman na artwork kung anong gusto mo. So yun, ganun ako, cycle. Pero may mga gamit talaga ako na hindi ko nilet go. Pero marami rin ako nilet go, boss, na masakit sa akin. Na-scam ka na ba? Yeah, syempre. Syempre. Ganun eh. Yeah, na-scam ako na sculpture na 1 million na cost. Yan. Pag na-scam ka, para ka na-hypnotize nila ng mga ilang sandali. Tapos di mo alam na-scam ka, too late na. So, totoo yun, na-scam na ako. Talaga? Yeah, sa sapatos twice. Sa laruan yun yung pinakamasakit, 1 million pesos. Yeah, scam online. Oh, wow. Yeah. How do you account for that now? Paano mo? Ngayon talaga, maski na mas mahal dito sa seller na to, maski na mas mahal siya, doon ako bibili doon sa makakatulog ako sa gabi. Kaysa bibili ako, kaya yung advice ko rin sa mga sapatos, kunyari, bibili kayo Instagram, gusto nyo maka-jackpot. Hindi, bumili kayo dito sa mas mahal ng konti, makakatulog kayo sa gabi, darating yung sapatos sa inyo tunay. Kaysa maghanap-hanap kayo, mapeke kayo, ma-scam kayo. Go to legit people, legit sellers. So credibility is very, very important. Very important yan sa lahat. So, alam mo, you really turned the Eurotech showroom into an art center and also into a destination. Diba? Ang daming pupunta doon just to... Trending yata sa TikTok. Oo, diba? Parang lang makita yung laman doon. Parang, ano yun? It was not deliberate? Hindi naman. Bali, siguro yung marketing ko rin, yung... I call it marketing sometimes pag nagpo-post ako mga shoes, toys, kalokohan, nasa Saronak. Yun, tapos pinapa-feel mo sa mga tao na lagi kong sinasabi, welcome kayo lahat sa amin. So yun, dire-diretso lang, non-stop. Took years, but ngayon yun, nagbubunga na, took 10 years, parang ganun. 10 years. Kala nila overnight no? Pero 10 taon na rin, no? 10 taon. Ronak is 15 years. Wow. Pero yung nagkatao doon, yung syempre sacrifice, 10 years. Saka boss, kumita ako sa buhay ko sa Ronak, 39 years old ako. Tanda na ako kumita ng pera. Lahat lugi, lahat galit na galit nanay ko. Doon ako. Since when ka nagsimula? 20, gano'n? 20. 23, gano'n. 22. Palpak lahat. So, hindi ako tumigil din. Naawa ng Diyos. More than 15 years ng sakripisyo bago ka kumita. Kaya lagi mo sinasabi sa mga batang, ilan taong ka na? 32, Diyos ko. Ako, 39 na ako kumita. Kayang-kaya mo yan. Parang ganun. Secret Fresh. Yeah. Rockwell. Yes, boss. What is this new evolution of Big Boy Cheng? Bali, idol ko si Uncle Ben Chan. I've been dreaming to work with him since I was a kid. Yung mahilig ako sa fashion, sa design. Gusto ko yung way niya. Gusto ko yung taste ni Uncle Ben. So, laging barkada ko si Boss Brian. Ganun, magbarkada kami. Parang wala, nag-usap lang kami isang araw na gawa tayong partner tayo, gawa tayong Secret Fresh na apparel. So, yun, from there, yun lang, handshake. Yun, gumawa na kami ng Rockwell, ngayon magkakaroon na kami Glorieta. And super successful. Yeah, pwede na. Super successful sa akin kasi alam mo, yung demographic mo, sobrang yung pa rin, open to all. Open to all. Everybody's welcome. Pang masa tayo, boss. Pero gusto rin siya ng hindi masa. In fact, may yung mga kilala ko na mga celebrity, mga talagang high-end. Thank you. They really like the Secret Fresh. Pero marami din akong kilalang masa, especially yung mga bikers ko. Alam mo, pag tinatanong ko yung mga bikers ko, anong gusto mo for Christmas? Hinihiri sa akin, Secret Fresh. Para tayo sa lahat, actually. Lahat tayo, para sa lahat ng Secret Fresh apparel yun. Yun, nagbunga na ng art gallery, nagbunga na ng apparel. Correct. So, yun. Siguro magbubunga pa ng someday restaurant. Hindi natin alam eh. So, kung saan tayo dalhin ng Agos, parang ganun na ako magnegosyo. Do you feel you're successful now? Hindi pa. Masaya ngayon. Masaya talaga ngayon, boss. No? Dahil ko nakikilala kaibigan kayo, dami.
Kumbaga, yung mas lalaking business mo, mas marami kang kliyente, mas marami ka nakakolab, tapos yung kaya masaya ako. Pero yung successful, siguro, sana maging katulad ako ng nanay ko gusto ko. Gusto ko maging katulad ng nanay ko. Na ganun ka-successful. Katulad mo, boss. Idol kita, boss. Ikaw ang idol ko, boss. Swear to God, gusto ko maging katulad mo. Yun, nandun lang ako sa gitna siguro. Yun yung palang yung nafe-feel ko. But you're very, very inspiring, Boss Big Boy. Thank you, boss. And you've taken art na napaka-exclusive. At binigay mo sa lahat na lahat pwedeng i-enjoy yun. Dapat naman kasi ganun talaga. Dati naman medyo nahihirapan lang yung mga collector yung access siguro. Pero sa Secret Fresh nga na yung gallery natin masaya, parang lahat welcome. So, very light nga yung dating niya. No? Dapat ganun. Magaan, pumasok. Dapat ganun. Hindi siya intimidating. Yes, boss. Pati yung tindahan nga, ganun nga sinasabi ko. Pagpasok mo, pwede pumasok lahat. Para kang fast food. Pwede pumasok lahat. What is it about collecting that na talagang napupuno yung puso mo? Hindi ko ma-explain ang nafe-feel ng mga ibang collector. Pero ako parang siguro natural na collector ako kasi dami. Pati nga yung naging presidente si Clinton, bata pa ako noon sa Amerika, binili ko yung mga memorabilia, alam mo talaga, mga pins niya. Nasasabihin ko, itatago ko hanggat matanda na ako. Oh, wow. Ganon. So siguro natural na collector ako, ganon. Lahat pati calling card ni Jose Rizal, meron ako. Calling card ni Jose Rizal? Yeah, na-sign niya. Oh, wow. So, na 1800s. Binibenta mo ba yun, boss? So, lahat yung masaya lang. Tapos nakikita ko siya sa bahay ko. Tapos lagi ko iniisip, ay, mga anak ko, mamamana to. Ganon, mapupunta sa anak ko to. Yung ganon na yung way na ako mag-isip, itong mga sapatos na to sa bunso ko to. Itong painting na to sa panganay ko to. Yung ganon na malalagay nila sa bahay nila, maalala nila ako. Maalala nila yung story na paano namin kinuha yung sapatos. So, yun siguro yung joy ko. Tapos nakikita ko. Katulad ngayon, yung nafe-feel ko na araw-araw nakikita ko collection ko. Sarap. As long as it makes you happy sa art. Yun nga. Talaga, yun yung... Tsaka, ang sarap, pinaghirapan mo lahat. Yeah. Pag pinaghirapan mo yung pera pambili, pinaghirapan mo hanapin. Tapos yung friendship, yung story dun sa item. Anong advice mo sa mga girlfriend? Sa mga nanay? Look the other way. Na talagang advice ko sa kanila, look the other way. Dahil ako lang, boss. Sa yung mga asawa nila, mga boyfriend nila, mga anak nila na talagang collectors. Na kung bili ng bili. Dami nag-aaway dyan. Oo. Anong pwede maging counselor ka sa kanila pa? Minsan, pagbigyan nyo na yung mga misis nyo, mga girlfriend nyo, minsan, wag din kayo susobra. Di ba? Okay wag din kayo susobra. Kasi, ang bait ng sagot. Yung mag-aaway kayo dahil sa pera, collection, bibili ka. Yun lang, wag din kayo susobra. Minsan naman, pagbigyan nyo naman sila na pigilan kayo. Give or take. Isang pigil, tatlong hindi. Yes. Pero syempre, dapat lamang tayo. Now, the next step in your life, you are the bad influence of social media. Yun ang tama. Hindi ako influencer. Ayoko na influencer na word eh. Bad influencer. Pwede natanggapin ko yung boss. So, paano mo naisip yung kantutan points? Wala lang. Parang yung pandemic, pinadalaan ako ng Serenity. Naalala ko Serenity, unang padala sa akin, paano ba yun? Wala. Kasi spontaneous lahat ng shoot ko eh. Wala kaming take. Siguro, 69. Sa sarap. 69 kantutan, parang stars. And food eye. Tapos puday. So, yung parang spontaneous lang lumalabas. Lahat ng kalokohan namin, lahat ng salita namin na sa YouTube, sa lahat, spontaneous lahat. Siguro laking kalye ako. Laking kalye talaga ako. Pinabayaan ako na nanay ko sa kalye lumaki dati. Yun, doon ko natutunan lahat yun. Napaka-authentic mo talaga.
and you say what you want. Maraming nagulat dun sa Kantutan Stars, di ba? Pero nag-work. Marami ring nag-latch on to that. And, pero hindi ko talaga akalain na bastos siyang ganun. Sa mapahinga dati ng kantot, di ba? Pero ngayon, para kantot. Pero hindi, wala lang. Siguro ganun lang kami talaga magbabarkada. Kung ano nakikita nyo, ganun na mahalos lahat. Para nagmumura naman tayong lahat. Yun talaga spontaneous. Yun talaga yung salita namin. Ganun kami mag-uusap barkada. Tama. So, thank you na natanggap din nila ng konti. Alam mo yun sa Angkas, that was our problem before. Na maraming nagbabati ko sa amin, ba't ganyan kayo sa social media? Ba't napaka playful nyo? Ba't napaka-kalye nyo magsalita? Yun yung market namin. Yes. So, ganun kami magsalita. Ganun talaga yun. Ganun din kami. Ganun tayo, boss. Huwag mong pansinin yung mga be true. Diba? Maging authentic. Pero pag naipit yun ng pinto, putang ina mo sila. Diba? Parang ganun. Be true. Tama ka, boss. Be true. Yun. As you were going into the art scene, diba? And as you even went into fashion. Syempre, may mga nakilala ka ng hindi nakanto. Diba? Pero dala-dala mo yung pagiging authentic mo na kanto. Paano mo na swing yun? Good question May mga taong hindi ka matanggap talaga na squatting ka Lagi ko sasabi, squatting ako Pero mga iba natatawa, hindi, mababait naman mga tao nakikilala ko actually. Konting-konti lang yung mga hindi nakakatanggap sa ugali ko, sa ugali namin magbabarkada. Kasi nasa-shock sila minsan Culture shock, di ba? Pero wala. Pero tama ka, ganun sila pag sarili lang nila. Nagugulat. Pero sila rin naman, nagmumura na minsan. Siguro yung vocal lang ako, ganun. Pero Sir Big Boy, malaking inspirasyon yan na hindi ka nagbago. Pero hindi ko rin sinasabi tama ginagawa ko, boss. Hindi, pero tama ginagawa mo na authentic at hindi nagbago kahit nasaan ka, kahit napunta ka man sa sabi mo na dati, kanto talaga. From kanto to success, hindi nagbago yung pananaw mo, hindi nagbago yung pananalita mo. And a lot of people appreciate that. And that is why you are an inspiration to a lot of people. Kaya yung Secret Fresh, lahat tinutusok, mayaman man o mahirap. Actually, lahat pantay-pantay sa atin. Basta masaya. Yun lang naman everybody happy. Empleyado ko happy customers, happy lahat. Okay na tayo, bossing. Okay tayo dun. And yung kalye, ngayon, is now art. Diba? It's now expression. And ang pinakamaganda sa'yo, pare, is, and I told this to Vice also, when I was talking to her, na yung sinisabi mong kalye is your expression. So, you inspire a lot of people na feeling nila, yung nararamdaman nila ay different, ay hindi bagay dun sa ibang tao. Pero ngayon, mas meron na silang confidence na express yung sarili na. Siguro hindi mura, siguro hindi kanto, pero sarili nila expression nare-reinforce dahil sa ginagawa nyo. So talagang maraming salamat. Thank you, boss. Dahil dun. I really, really admire your journey. Thank you, boss. Especially sa mga lahat ng mga makukulit ng bata. Yun. Diba? Boss, ang kulit namin dati. Akalain ng mga tao na, walang mangyayari dyan dahil sa kakulitan. And despite the bankruptcy, despite the personal issues that you had growing up, 39, finally kumita ka. And right now, really patuloy-tuloy na yung success mo. Sana, boss. And hindi lang sa retail hanggang sa social media na ngayon ang pinakamalaking bad influence ng ating Pilipinas at sa social media at sa internet. Ako, nandito po si Big Boy. I'm really, 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 really honored that you're here. Idol boss. Kita, boss. And thank you very much for being here. Thank you. Maraming salamat, boss. Thank you. Maraming salamat din sa inyo mga kagulong at sa ating mga angkas riders sa pagsama sa amin ni Big Boy sa biyaheng ito ng Pasahero. Sana marami kayong natutunan. Follow nyo rin po ang ating iba't ibang social media accounts for more business and diskarte tips. Mula sa akin at syempre sa mga kausap dito sa show. Damay nyo na rin po yung angkas accounts para masuportahan din natin ang mga mahal na riders ng angkas. Ako po ulit si Mr. Angkas, George Urieka, ang inyong Pasahero. Tandaan, lahat tayo pwede maging negosyante, lahat tayo kayang umangat sa ating mga kagulong Angkas Pilipinas.
ba naka-roll mo? Well, naka-roll pa rin. Wag na, mamaya na. Sabi na naman.